Isinara na ang 15 ruta sa Maynila para sa traslasyon. Bukas na bahagi po ng pambansang kapistahan ni Jesus Nazareno. Sa Quirino Grandstand, kanya-kanyang latag na ng pahingahan ang maraming deboto. Naroon na raw magpapalipas ng gabi. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Connie, libo-libong deboto mula sa iba't ibang lugar pero iisa ang adhikain. Ang makapagpasalamat kay Poong Jesus Nazareno at humingi ng kanyang paggabay para maharap ang anumang hamon ng buhay at dinggin ang kanilang panalangin. Nahilo at may iniindang masakit sa bahagi ng kanyang paa ang 72 years old na si Mirna, kaya dinala sa first aid station sa Quirino Grandstand. Medyo tumaas po yung BP niya kanina. Ngayon po, nabigyan na po siya ng paunang lunas at chinek na rin po yung BP niya. Kwento ni Mirna, mula Navotas nagtungo raw siya sa Quirino Grandstand kasama ang mga apo para pumila sa pagpupugay. Hindi raw niya pwede palampasin ang araw na ito. Para pampatibay ng katawan. Matagal na po kayo mo. Oo. Nang makapahinga, tumayo agad si Aling Mirna para makabalik siya ulit sa pila. Mami, nakahawa ka na. Anong pakiramdam? Maginawa na. Ayon sa MMDA, ngayong bisperas ng pista ng Nazareno, umabot na sa mahigit 60 ang kanilang nabigyan ng first aid. Inaasahang tataas pa raw ito hanggang magsimula ang prosesyon. Meron na po kaming grand total of 65 na cater po na patients po. Ranging po mula sa nagpapacheck po ng BP, tapos sa mga medical cases, meron na rin trauma cases na rin po. Ang mga nadapa lang po ito, natalisod. Mula Guagua, Pampanga, lumuwas ng Maynila ang mag-amang Eduardo at ang 5 taong gulang na anak na si Liniel. Buhat-buhat ang anak, nagtungo raw sila rito sa Quirino Grandstand para idalangin sa Poon na gumaling na si Liniel sa sakit niya sa puso. Bakit po tayo nandito nagtsagang pumila ng ganong katagal? Para sa anak ko po, may sakit po sa puso. Kailangan po maoperahan po siya. Ang ibang natapos na sa pagpupugay, kanya-kanyang latag ng banig habang ang iba, tent pa ang dala. Mananatili na raw sila rito hanggang magsimula ang prosesyon bukas. Ngayong gabi, isang programa ang nagaganap. Kaninang alas 7 ng gabi, tinatayang nasa 19,000 na ang nasa Quirino Grandstand. Pinasigla ng band parade ang paghihintay sa pila para sa pahalik. Pagdating ng alas 5 ng hapon, taimtim na idinaos ang panalangin sa takip silim. Isang pampublikong dasal na idinarao sa dapit hapon bilang paghahanda sa traslasyon. Para masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga deboto, nagsagawa ng underwater inspection ang Philippine Coast Guard sa Pasig River kanina, partikular sa Ayala Bridge na isa sa mga daraanan ng prosesyon. Idineklara namang no-sail zone ang Pasig River sa bahaging daraanan ng traslasyon hanggang bukas ng gabi. Simula alas 9 ngayong gabi, sarado na ang ilang kalsada sa Maynila. Ang Bonifacio Drive mula sa Anda Circle patungong P. Burgos Avenue, Katigbak Drive, kahabaan ng Independence Road, gayon din ang bahagi ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang UN Avenue at kahabaan ng P. Burgos mula Rojas Boulevard hanggang sa mga tulay ng Jones, MacArthur at Quezon. Sarado rin ang Finance Road mula sa P. Burgos hanggang Taft Avenue. Ang Maria Orosa Street mula sa TM Calao hanggang P. Burgos Avenue. Ang kahabaan ng Taft Avenue mula sa UN Avenue to P. Burgos. Ang kahabaan ng Romualdez Street mula sa UN Avenue hanggang Ayala Boulevard. At ang Ayala Boulevard mula sa Taft Avenue hanggang Romualdez Street. Pansamantala ring sarado ang Palangka Street mula sa P. Casal mula sa C. Palangka hanggang Arlegui Street at hanggang kahabaan ng Legarda Street mula sa CM Recto Avenue hanggang Arlegui Street. Maging ang Quezon Boulevard mula sa Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Pati na ang westbound lane ng Espanya Boulevard mula sa mga kalsada ng P. Campa hanggang Lerma. Sarado ang mga ito hanggang bukas na mismong araw ng pista ng Jesus Nazareno. Kaya pinaalalahanan ang mga motorista na humanap ng mga alternatibong daan. Para naman paghandaan ang mga posibleng pangangailangan ng atensyong medikal sa prosesyon, nagtalaga ang Department of Health ng mga first aid station sa Quirino Grandstand, Rizal Park, SM Manila, Ayala Bridge, P. Casal at Quinta Market. May first aid stations and welfare desk din ang Philippine Red Cross na nakaantabay sa ilang lugar.
Muli alas 12 ng hating gabi, magsisimula na ang Misa Mayor na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Jr. Matapos ang misa, magpapatuloy ang vigil at program. Isasagawa rin ang panalangin sa Bukang Liwayway na hudyat ng pagsisimula ng traslasyon. At live mula rito sa Quirino Grandstand, para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.